putahing ito, minana pa natin sa mga Chino. Pero sa paglipas ng panahon, ginawa na nating Pinoy na Pinoy. Lalo pat may kanya-kanya tayong luto nito. May espesyal, may simple, meron pang instant na siya na ngayong bumubusog at ipinantatawid gutom ng marami. Isang order ng bakla. Dalawang order pong bakla. Isang order ng bakla. Isang bakla nga. Medyo nakakaasiwang pakinggan. Pero hindi po sila nag-aasaran. Nag-uunahan lang sa pag-o-order ng pambatong pansit ng restaurant ito sa Bukawi, Bulacan. Na alanganing may sabaw, alanganing tuyo o ang tinatawag nilang pansit bakla. 7 dekada na raw naghahain ng pansit bakla sa pansiteryang ito ang magkapatid na Gemma at Annaliza. Patok na patok ang mga pangunahing sangkap nito, katulad ng gatas at patola at pinaghalong bihon at miki. Natin siya ng pork. Una munang ginisa sa sibuyas ang karne ng baboy, tinimplahan ng toyo, sinabawan, at saka isinama ang bihon at miki. Pagkalagay ng gulay, tinimplahan ng gatas, at mga pampalasa. Sa isang order siguro ano lang siya, wala pang 3 minutes or 2 minutes. Mabilis naman siyang maluto. Nilagyan ng toppings na chicharon at atay ng baboy. Ang pansit bakla, aprobado ni Numan, kahit ano pang kasarian. Ang sarap ng pansit bakla. Dito pinaglihi ng nanay ko kaya ako naging alanganin. Bakla! Macho-macho. Malasa. Malinamnam. Dahil daw sa pansit na ito, nakapagtapos ng pag-aaral sina Gemma at Annaliza. Na-college graduate po kami lahat, tapos nabigay naman din po yung mga pangangailangan namin. May sarili na rin kaming bahay. Orihinal na pagkain Chino ang pansit. Sa paglipas ng panahon, natimplahan na natin ito ng iba't ibang rekado at mga pampalasa na tugmang-tugma sa panlasang Pinoy. Umpisahan natin sa Tuguegarao City sa Cagayan. Sahog pa lang ng pansit para ng fiesta. Ang pansit batil patong. May katerno itong sabaw o batil. At may toppings o patong na itlog. Sa pansiteryang ito ni Julie, hindi raw sila magkanda-ugaga sa pag-iistima sa mahigit 1,000 suki nila ng pansit batil patong kada araw. Ang miki na kanilang ginamit, homemade. Mano-manong minasa o kinabayo gamit ang tila higanting rolling pin. Ito po yung paggawaan namin ng Mickey na mano-mano siya, bali ganyan po siya. Bali ang ginagamit namin, first class na arinan, may kasaba siya, may soda at saka asin. Simpleng-simple lang din ang pagluluto. Iginisa ang mga patong o toppings na gulay at cara beef o ang karne ng kalabaw. Sa pinaggisahang kawali, iniluto ang miki sa sabaw o yung pinagpakuluan ng karne. Ang natirang sabaw sa pinaglutuan ng miki, hinaluan ng binating itlog para maging batil. At saka pinagsama-sama ang mga rekado habang mainit pa. Ngayon, ma-crispy siya. Tapos malinamnam. Eh, yun ang sanayan ng mga tao dito, dinadayo ng mga tao.
Kompleto na kasi yung isang serve. May parang kanin na siya, gulay, karne, tapos may soup pa siya. Taunan din daw kung bumida ang Pansit Batil Patong sa Pavurulan Festival ng Cagayan. Dumako naman tayo sa karatig na probinsya ng Cagayan, ang Isabela, kung saan bukang bibig ang sarap ng Pansit Kabagan. Napatuloy pa rin inihahain sa pansitan ni Josie. Nasa rekado raw ang sikretong sarap nito, katulad ng itlog ng pugo at lechong karahay o espesyal na chicharon. Manipis na pansit Mickey ang gamit. Manggigisa na tayo ng gulay ng sahog ng pansit. Iginisa ang mga sahog at pampalasa. Toppings niya yung karahay, malutong, sarap talaga. Specialty kasi ng Kabagan ay ito po, pansit. Nung nag-start po ito ng 1983, dahil po noon po, nung maliliit pang mga bata, gusto ko rin na merong another source of income. At ang Josie's Pansit Kabagan lang naman ang nakasungkit ng karangalan bilang pinakamasarap na Pansit Kabagan sa kanilang 2007 Pansit Festival. Minabuti naming ipatikim sa magkabilang panig ang kani-kanilang Pansit Specialty. Masarap pa rin yung Pansit Batil Patong ng Tugigraw. Bakit po? Hindi ko alam kasi dito parang yung toyo niya parang dry siya. Sa Pansit Kabagan, yung sahog niya, kaiba. Sa Pansit Kabagan, mas marami yung lechong kawali. Saka yung noodles niyo, kaiba rin. Kaya kung pagpipili mo kami, mas masarap pa rin yung Pansit Kabagan. Samantala, ang star ingredient naman ng ipinagmamalaking pansit ng mga tiga-tiwi sa Albay, sa Kabikulan, ang mismong pansit o noodles na gawa sa seaweeds. Ito po ang seaweeds, ilalagay natin sa kaserola para pakuluan para maging karichinan. Pagkaani ng seaweeds, pinakuluan ng 1 oras hanggang natunaw o naging puree. Ito po ang puree para i-mix sa mga ingredients na. Hinaluan ng harina, minasa, Tapos inilagay sa pasta maker para numipis. Hanggang naging strip o malalaking hibla. Sa bawat okasyon, hindi nawawala ang pansit. Pampahaba raw kasi ito ng buhay. At mukhang pahaba rin ng pahaba ang listahan ng 1,001 paraan ng pagluluto nito. That's it, pansit! Susunod, mga negosyo sa pagkain. Masarap nga bang pagkakitaan?